O eto na nga ho, mga bossing, Chief Amo Sir, no? Umpisahan na po natin ang talakayan na ito, mga kababayan. Umpisahan natin doon sa pinakakabado, no? Kabadong politiko ng DDS o sa PDP laban. Walang iba po, mga kababayan, kung hindi po si Bato de la Rosa. Aba, si Bato po mahilig pong magpatawag yan sa Senado, mga bossing, no? Walang humpay po ang pagpapatawag niyan sa Senado. Pero pag siya na po ang tinatawag sa Kongreso para magpaliwanag, para ipaliwanag ang kanyang side, ay wala po. Purong ang Golteb, mga kababayan. So ngayon, nako ha, yung young guns, yung mga bata po, so hinahamon itong si Senador Bato de la Rosa. Hindi pwedeng kayo lang yung masusunod lagi. Hindi pwedeng yung gusto nyo lang yung masusunod lagi. Hindi pwede yung ganun. No? O eto nga po ang hamon ng mga young guns, mga kababayan, kay Bato de la Rosa. Ayon sa senador na dating hepe ng pambansang pulisya ng ilunsad ang Dali lang po, masyadong mainit si Bato eh. O game ha, umpisahan po natin. Mga kababayan, tinuligsa ng mga kongresista si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos nitong sabihin na ang testimonya ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog sa House Quadruple Committee o Quadcom ay bahagi ng isang demolition job. Puro ganyan naman po sila, mga kababayan eh. No? Puro ganyan po ang kanilang ang kanilang dahilan. Si Inday Sara, pinupolitika. Si Bato, pinupolitika. Lahat na lang pinupolitika. Samantalang ito, merong mga malalakas ang loob na naghahain ng reklamo sa kanila. Ayaw nilang puntahan ho, mga bossing. No? Tapos sasabihin nila, inosente ako, hindi ako makukulong. Ayaw ko dyan pumunta kasi pinupolitika ako. Laging ganun ho. Lahat ng itanong sa kanila na hindi nila kayang sagutin, ang sagot po nila, pinupolitika sila, mga bossing. Saglit lang. Pupolitikahin ka pa ba? Mukhang malabo na nga yung pagkapanalo mo sa susunod na eleksyon. Wala na nga yung pangalang Bato de la Rosa sa top 12. Tapos sasabihin mo, pinupolitika. Takot lang po talaga, mga kababayan, si Bato de la Rosa. Kasi baka mamaya magkandadulas-dulas po ang kanyang mga sasabihin doon. Sabi ni Spicy Coffee, sa iba ginagamit niya ang demolition job. Bakit di niya sabihin sa sarili niya yan? Correct. Yung patunay po dyan, mga kababayan, yung paghiring-hiring niya. Syempre, yung latest lang. Yung pideyalik niya. Nahalata ng sambayan ng Pilipino na yun pong papideya-pideyalik niya, demolition job yun. Diba? Para po sa Pangulo. Akala mo ba to ha? Ikaw lang ang may karapatang magsalita ng demolition job ha? Tuloy natin yung balita. Ayon sa senador na dating hepe ng pambansang pulisya ng ilunsad ang anti-drug war ng Duterte administration, isang fishing expedition ng House Probe. Layon anya nitong siraan siya, gayon din si Vice President Sara Duterte. Batay kay Mabilog, nanganib ang merong mga inaakusa. Merong mga sinasabing irregularidad po sa kanila, mga kababayan, kay BP Sara at kay Bato de la Rosa. Parehas pong merong sinasabing irregularidad. Kaso po, hindi nila sinasagot, mga kababayan. Wala pong sagot na nakukuha sa kanila. Na sana po, naririnig ng taong bayan yung sagot nila. Kapag narinig po ng taong bayan yung kanilang sagot, mga kababayan, baka po yung taong bayan pa ang magdepensa para sa kanila. Sabi ni Jubel Sunday, mas okay manood sa mga pro-admin vlogger, Kabsat, Remy Season. Salamat po. Di ho ba? Pag narinig ng sambayan ng Pilipino yung kanilang dahilan, no? O yung kanilang explanation doon sa mga irregularidad na sinasabing ginawa nila, baka po kapag nakumbinsi kami pa ang sumigaw na, oo nga no, pamumulitika pala itong ginagawa ng administrasyon. No? Pamumulitika pala ang ginagawa talaga ng gobyerno. Baka kami pa ho ang magsabi ng ganun, mga bossing. No, kaso ni katiting na sagot wala ho kaming marinig. Ang idinadahilan nitong mga ito, mga kababayan, na paulit-ulit to, pinupolitika sila.
Yun po ba ang dapat nating marinig, mga bossing? No? Yun po ba ang dapat nating marinig na sagot galing po sa kanila? Hindi. Kailangan marinig nating maigi kung ano yung dahilan nila, kung ano yung paliwanag nila bago natin sila suportahan. Kaya po unti-unting nawawala ang suporta natin eh. No, dahil hindi nga po tayo makarinig ng sagot nila. O, ganyan, puro politika. Pinapolitika ako. Samantalang ang napapansin natin, sila po yung namumulitika. Ano ho? O, pati na lang yung kay Kibuloy, ha? Kala nyo, lulusot yung hearing na yun, ha? Kanyang buhay nang maisama sa narco-list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inihayag din itong nakatanggap siya ng impormasyong pipilitin siyang iturong drug lords, sina dating Senador Franklin Drilon at Mar Rojas. Ayan po yung sinasabi po, mga kababayan, ni Mayor Jed, no? Jed Mabilog, mga bossing. Posible pong totoo eh. Maaari pong totoo. Etong dalawa na to talagang kritiko po, mga kababayan, no? Ng administrasyong Duterte o ni Pangulong Duterte, mga bossing. Kung naalala nyo, uulitin ko ho, kung naalala nyo, no, yung PIDEA leak nila. Oh. Kasi dito sa sitwasyon na ito, naging parang hagdanan po si Mabilog. Para kumonekta, no, na maibintang, di umano, kay Mar Rojas at kay dating Senador Drilon na sila ay kasabwat doon sa mga bentahan ng illegal na mga droga. Ginamit na, kumaga trip-trip, kailangan kumonekta tayo doon sa dalawa eh. Ilagay mo si Mabilog sa sa listahan ng mga narco-list, ng mga narco-politics. Tapos sasabihin niyan, konektado si Drilon. Pinsan niya po 'yun, 'di ba? Oo nga no. Magpinsan, tingnan mo, magpinsan no. Sila yung nagpapakalat ng bato dito sa Pilipinas. Ganun lang po 'yun. Doon naman sa PIDEA leak nila, gusto nilang kumonekta, makarating yung pangalan, no? Kay First Lady Lisa Marcos at kay Pangulong Marcos, mga bossing, ginamit nila si Kumar. Idinamay nila si Kumar. Para kasi malapit pong kaibigan, no, ng presidente, ng First Lady. Madami pong malapit na kaibigan kasi nga po mapagkawang gawa itong si Kumar, mga bossing. Ano po nangyari do? Wala din. Di ba? Tanungin nyo si Bato. Bato, ano na nangyari? Ano na pala ng Pilipinas doon sa PIDEA leak mong ginawa? Baka ang sagot po sa atin niya, wala. Wala naman, di ba? Bigla na lang natapos. Bigla na lang. Hindi natin alam. Meron ka bang resolution na nagawa dyan? Wala. Di ba? Nakikita nyo po yung pag-aaksaya ng pera ng Pilipinas po sa pamamagitan nung pahiring-hiring po nila. Kaya sabi ko, mga kababayan sa 2025, kayo na po ang bahala kung sino ang iboboto nyo. Tuloy natin to. Kay House Majority Leader Representative Jude Asidre, kung ayaw magpaliwanag ni Senador De La Rosa sa Kongreso, sa ICC na lang ito magpaliwanag dahil deserve ng mga pamilya ng mga biktima at ng international community ang kasagutan kaugnay ng libu-libong bilang ng mga taong nasawi sa ilalim ng kanyang termino ng PNP chief pa ito. Ayan tama nga naman Kung ayaw mo, kung takot ka, kung urong ang goalteb mo na magpakita sa Kongreso, rekta ka na lang daw sa ICC. Ayan. Diyos ko Lord. Eto na naman po, mga kababayan. No? Painit na naman po ng painit ang usaping ICC. Kung ayaw mo sa amin magpaliwanag ka, sagutin mo na lang yung ICC. Kasi merong mga tao dito, no, na gustong marinig ang iyong kasagutan. Wag na sa Kongreso daw. Sa ICC na lang daw po. Tuloy pa natin. Naman ni House Assistant Majority Leader Jill Bongalon, hindi maisasantabi ng senador ang investigasyon ng ICC. Nangyari rin anya ang pang-aabuso sa karapatang pantao noong panahon nito sa PNP. Mariinding itinanggi ni House Quadcom Co-Chairperson Representative Robert Ace Barbers ang paratang ni Senator De La Rosa. Wala hong demolition job. Ang Quadcom
ang mandato ng Quadcom ay imbestigahan yung mga issues that are of national importance. Ano ito? Yung issue tungkol sa pagkalat ng droga sa ating bansa, issue ng walang pakundangang pagpatay sa ating mga inosente at mga inosenteng mga sibilyan na mga kababayan at other issues that is related. Kasi ganyan na lang ho talaga mga kababayan. No, ang isasagot at isasagot niyan. Pero mukhang mapapabilis po ang ICC, mga bossing. Ano? Ayaw humarap ni Bato, ayaw mo humarap sa amin. Okay lang, walang problema. Harapin mo yung ICC.